Dahil sa mga bali-balitang postpone daw ang barangay at iski eleksyon, ang Comelec ay nagpaalala na ang pagpalaganap ng maling impormasyon upang maging sanhi ng kalituhan ng mga botante ay maaring ituring na election offense sa ilalim ng Section 26 ng Omnibus Election Code. Hello, isang magandang gabi sa ating lahat mga kapobre. Welcome uli sa ating munting channel, Cap June Official. Araw ng Lunes, Pizza 29 sa buwan ng Hunyo mga kapobre. Pasensya na po dahil medyo gabi na tayong nakapag-update. Dahil medyo na busy po tayo mga kapobre. So panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas. Of course, panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, update na naman sa barangay at iski eleksyon. So ngayong gabi, pag-uusapan natin itong pahayag ng Commission on Election. May nilinaw po ang Comelec sa mga pahayag na nagbibigay kalituhan tungkol sa isasagawang halalan sa barangay at iski. So ito po mga kapobre, dahil medyo nabahala po ang Comelec dahil nga marami pong mga post sa social media. Mayroon ding mga content creator na nagsasabing postpone daw ang barangay at iski eleksyon na gaganapin ngayong November 2, 2026. Ito po, mariin pong pinag-iingat ng Comelec ang ating mga kababayan sa mga hindi kumpirmadong mga balita. So ito po, mariin pong pinag-iingat ang publiko sa mga nakakalitong pahayag sa social media kung matuloy o hindi ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon ngayong taon. Para sa kaalaman at kapanatagan ng lahat, ang barangay at sangguniang kabataan elections ay isasagawa sa November 2, 2026 ayon sa Republic Act number 12232. Ang batas na to ay pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong August 13, 2025 at pinagtibay po ito ng Korte Suprema at diniklarang konstitusyonal. Kaya paalala ng Comelec na ang pagpalaganap ng maling impormasyon upang maging sanhi ng kalituhan ng mga botante ay maaring ituring na election offense sa ilalim ng Section 26 ng Omnibus Election Code. So yan po ang paglilinaw ng Comelec. Tulad po ng ating mga content, tayo po ay naniniwalang tuloy na po ito dahil nga dito sa Republic Act 12232. Yan po ang ating pinagbabasihan. Dahil sa kasalukuyan po, wala pa pong panibagong batas sa pagpapaliban ng barangay at iski eleksyon. Kaya ang barangay at iski eleksyon po ay klarong-klaro po, maliwanag pa sa sikat ng araw na magaganap ngayong November 2, 2026. Sa mga nagsasabi dyan na wala tayong basihan, sa mga nagsasabi dyan na mag-iba na daw tayo ng content dahil hindi natin alam ang batas. Opo, hindi po tayo abogado para sabihin natin alam natin ang batas, pero naging barangay official po tayo at nagbabasa po tayo ng ating local government code dahil naging barangay chairman po tayo dito sa aming barangay. Kaya kahit kunti po mayroon po tayong alam sa batas po. Tsaka may nagsasabi din na yung ating content ay copy-paste, yung paste pa, yung spelling pa ng paste ng ating kaibigan ay yung paste 1, paste 2, paste 3. Copy-paste po. Opo, kinapipaste po natin yung mga clips ng mga interview ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa mga senador, sa mga balita. Kinapipaste po natin yun sa ating mga content para back-upan po yung ating mga sinasabi. Mga clips yun na ating sinasama sa ating content para mayroon tayong backup
sa ating mga sinasabi dito mga kapobre, para hindi tayo nang huhula dito. At yung ating mga content po ay may basihan po. Yan po ang ating mga copy paste po na mga clips. So yan po, malinaw na sinasabi ng Comelec na ang halalan sa barangay at sangguniang kabataan ay magaganap po ngayong November 2, 2026. At yan po ay napapaloob again and again. Napapaloob yan sa Republic Act 12232 na pirmado ni Pangulong Bongbong Marcos at pinagtibay ng Supreme Court at diniklarang constitutional. So yan po ang ating quick update. This is your Cap John Official. Please subscribe, please support. Bye bye and God bless us all.